Extradition request ng US, suportado ng Kongreso. Extradition request para kay Kibuloy ng US, suportado ng Kongreso. Nako po, mga kababayan. Hala, Diyos ko. Mga kababayan, tanong ko lang, mapapa-stop kaya ni Pastor Kibuloy itong extradition request ng US laban sa kanya? Tanong ko lang. Maraming salamat sa hindi pag-skip ng ads. Yeah? Tanong ko lang mga kababayan, mapapa-stop kaya ni Pastor Kibuloy itong extradition request na laban sa kanya na ipinasa at hiniling ng Amerika na doon siya ikulong, no, at litisin pagkatapos ng paglilitis sa kanya dito sa Pilipinas? Mapapa-stop kaya niya at masabi niya, yung lindol nga stop. Kailan mo gusto? Next month? 2 months from now? 3rd month? 3 months? 4 months? Stop. Kapag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo mapunta sa US. Paano yan ngayon? Mapapa-stop ba niya? Na mismo ang Kongreso ay suportado nga, di umano, itong extradition ni Kibuloy sa US. Yes, idol, yung ABS-CBN napa-stop niya. Na-stop niya yun kasi pinag-initan ni Digong. Ito na, mga kababayan. Suportado ng Kongreso at suportado ni Bini Abante, ni Pastor Bini Abante. Actually, si Pastor Bini Abante, pastor din po ito. Ito po, basahin ko lang Pilipinas Today. Ayan, Kibuloy, Bini Abante. Ken, natatawa ako lang sa kanya, sabi ni Mama Arlene. Extradition ni Kibuloy sa US, sinuportahan ni Representative Bini Abante. Pinaburaan ni Manila 6th District Representative Bienvenido Bini Abante Jr. ang extradition request ng US government na ilipat sa kanilang kustodiya si Kingdom of Jesus Christ or KOJC leader Apollo Kibuloy at harapin ang kasong kinakaharap niya sa Amerika. Sa isang statement inilabas niya ngayong Sabado, Agosto 23, ibinigyang diin ni Abante na isa ring ibanghelis tulad ni Kibuloy na ang issue ng kontrobersyal na leader ng KOJC ay tungkol sa prinsipyo at hindi sa isang personalidad. Inihayag ito ni Abante matapos kumpirmahin ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez noong August 20, nagpadala ng formal request ang gobyerno ng Estados Unidos sa Department of Justice or DOJ na humiling sa ekstradisyon ni Kibuloy. Sa kanyang statement, nagpahayag din ng isang kataga si Abante mula sa Biblia na nagsabing, "Deliver the poor and needy. Redeem out the hand of the weak." Ganun ba yun? Ang galing. Alam mo, minsan, mula ito sa Biblia na binitawan ni Pastor Bini Abante. Deliver the poor and needy. Ride them out of the hand of the weak. Ito hindi ko pinagtatawanan. Itong salita ng Biblia. Kasi may respeto ako sa mga Bible verse. Pero mga kababayan, parang bagsak na bagsak si Kibuloy dito Parang pasok na pasok kay Kibuloy. Deliver the poor and needy. So, i-deliver nga daw yung nangangailangan at yung walang kakayahan. Actually, totoo naman kasi nakakulong siya kung pagbabasihan natin itong sinabi ni Pastor Bini Abante or Congressman Bini Abante na deliver the poor and needy. Ipadala na daw yung nangangailangan, yung nahihirapan na, yung nakakulong, nandun sa loob, i-deliver the poor and needy sa Amerika. Parang ganun yata. Tapos, ride them out or read them out of the hand of the weak. Para mapawala, mapawala sa kagipitan, sa mga panggigipit. Alam niyo, magaling ito si Pastor Bini Abante, sa totoo lang. Yung imbis na magalit ka, idaan mo na lang sa Bible verse. Tama naman. Pero yung mga binibitawan niyang ganitong Bible verse, pasok na pasok si Kibuloy dito at hulog na hulog kay Kibuloy. Di ba? Deliver the poor and needy. Ride them out
of the hand of the weak. Sa kamay ng kagipitan. O, yung mga nanggigipit. We should make clear that no individual is above the law, and no one accused of crimes and grave as trafficking should be able to escape accountability by hiding behind borders. Iginiit ng mambabatas, si Kibuloy ay kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Jail habang nahaharap sa kasong human trafficking, child abuse, and sexual abuse, at kung saan ang kanyang mga biktima ay miyembro ng Kingdom of Jesus Christ or KOJC, samantalang nahaharap naman ang pastor ng KOJC sa mga kasong fraud, coercion, sex trafficking, and of children and bulk cash smuggling na inihain ng US Department of Justice laban sa kanya noong 2021. Nako po. Sa kanyang pagsuporta sa ekstradisyon ni Kibuloy sa US, isinabi ni Abante na ito ay pagpapakita ng suporta ng gobyerno ng Pilipinas sa pagsugpo laban sa sex trafficking ng mga kababaihan at kabataan na isang malaking suliranin sa mundo. Oo, di ba? Mga kababayan. So, suportado ng Kongreso at suportado Pastor Bini Abante itong ekstradisyon ni Kibuloy. Nako po, mga kababayan. Suportado ng mga kongresista at senador ang hiling na ekstradisyon ng Estados Unidos kay KOJC founders Apollo Kibuloy upang harapin ang kanyang kaso sa nasabing bansa. O, ito pa. Bukod sa Kongreso at kay Bini Abante, mga kababayan, ay suportado din pala ito ng Senado. Sinuportahan ni Senator Risa Hontiveros ang extradition request ng Estados Unidos kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy upang harapin ang nang huli ng kanyang kaso na nasabing bansa. Under the Article 11, Paragraph 1 of the Philippine-US Extradition Treaty, kahit may kaso siya dito, pwede pa rin siyang dalhin sa Amerika para halapin muna ang mga kaso doon at pagkatapos ang paglilitis ay ibalik sa Pilipinas para panagutin sa mga krimen dito. Saad ni Senador. Suportado din ito ni Akbayan Representative Percy Sidenia at Manila District 2nd District Representative Rolando Valeriano at hiniling sa aksyon ng Department of Justice, pati na rin si Representative Abante ng 6th District ng Maynila ang naturang request na lalo't mabigat umano ang kasong kinakaharap ni Kibuloy sa naturang bansa. Ayon sa website ng Federal Bureau of Investigation or FBI, naharap ang pastor sa kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Jail sa kasong conspiracy to engage sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. Yun po yun, mga kababayan. So, not only for Congress pala, pati Senate. No? Sa Congress, 3 kongresista, si Sidenia, si Valeriano, si Abante, at sa Senado, si Hontiveros. At take note, mga kababayan, pati na din siguro sila Kiko Pangilinan nito. Papabor dito kasi against sila sa mga kabataan na inaagrabyado. Diba? Oo, mga kababayan, kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, dapat hindi na pinapatawad yung mga ganito. Diba, naalala nyo ang sabi ni Digong? Stupid ang Panginoon. Kasi kung siya daw ang Panginoon, tapos ipako ka sa cross, tapos ikaw nga ang Panginoon makapangyarihan, bakit hindi mo daw kidlatan yung mga nagpapako sa'yo? Ngayon, ibabalik ko din kay Kibuloy. Kung siya ay anak ng Panginoon or appointed son of God, bakit hindi niya kayang ipa-stop? Yeah? Ito, gusto ko lang reaksyon, mga kababayan. Kasi ang sabi ni Digong, ito ha, balik tayo kay Duterte. Ito, Digong. Stupid. God. Anong sabi ni Digong? Challenge the Catholic Church. You are full of shit. At mabaho rin kayong lahat. Who is this stupid God? Stupid mo talaga itong putang kung ganun. Paano ka maka-retreat na yun? Diyos mo pinako sa krus. Nakakawala ng bilib. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako. Putang ina. Sabi na sirat. Diba? Kung siya daw ang Diyos tapos ipako nyo ako, bakit hindi ko kidlatan? Kasi makapangyarihan daw ang Diyos. Kung ikaw ang Diyos tapos ipako ka,
malamang kidlatan mo yung nagpako sa'yo. Ngayon, tanong ko din, kung ikaw appointed son of God, bakit hindi mo kayang ipa-stop itong extradition mo ng US? Tanong ko lang. Kasi di ba appointed son of God? Di ba? Tanong ko lang, mga kababayan, kumati ang ulo ko. Tanong ko lang, kung talagang appointed son of God ka, kausapin mo ang ama mo, ipahinto mo, lindulin mo ang US, durugin mo ang Amerika para hindi na mapadala doon at lunupin mo ang Amerika, tabunan mo ng lupa, gawin mong disyerto. Kasi di ba you are appointed son of God? Tanong ko lang, kung appointed son of God ka, lindulin mo Amerika para hindi ka mapadala doon. Di ba sabi ni Digong yan? O kung ako, Panginoon, ipako ako sa krus, paano ako makapag-focus dyan? Na ang Panginoon ko pinako, paano ako matulungan? Yan ang sabi ni Digong. Paano ka daw matulungan kung ikaw Katoliko, kung ang Panginoon mo nakapako sa krus, paano yung Panginoon mo tutulong sa'yo? Stupid daw talaga. Kita nyo? Binaboy ni Digong ang Panginoon. Yung Panginoon niya ngayon i-extradite sa Amerika. Makakatulong ba? Tignan mo siya ngayon, nakakulong sa dahig. Nakakatulong ba? Nga. Ito yung sunod, mga kababayan, kay Digong. Dito tayo kay Digong. Ano nga ba ito? Yung kay Digong, mga kababayan. Like po tayo. Ano nga ba itong kay Digong? Speaking, Panginoon niya, si Kibuloy. Natutulungan ba siya? Ito na, mga kababayan. Meron lang akong mga katanungan, mga kababayan. Si Digong ba magpapaalam na or sa madaling salita, mamamatay na ba siya? Nagtatanong lang